miraculous power. Kasi buhay niyo ba, hindi naman iba-iba nangyayari. Araw-araw yung sinasabi ba ng mga magulang niyo o sinasabi niyo sa anak niyo, iba-iba? Pare-pareho din naman, diba? Hindi ko maghahanap ng everyday unique na sasabihin. Kasi that is something na magpapastrengthen sa kanila. Pag-aalis sila, ingat ka na. Alis sila, take care. Yung bawal kayo, pare-pareho naman sinasabi. Pero the word of God, kahit po ito parang paulit-ulit at pare-pareho, hindi po ito namin magsasamahan. Dahil ito po ang power para tayo ay ma-restore. Amen? Subukan na po. Meron po sumubok ito na pumunta sa journey into solitude. Ang dalalang Bible. Dahil ang sabi daw, ang Bible daw, magpapababot sa brokenness niya. So, nagpakalayo-layo po siya, pumunta sa lugar na siya lang. Ang pinakinggan po niya yung sinabi na tingnan ko nga kung may effect ito, babasahin ko ng tumbong Bible na ito. Alam niyo po, after po 1 year, kapabasa niya ng Bible, nandun siya mag-isa sa lugar na yun, pagbalik po niya, totally new person po siya. Di po siya naniniwala noon na pag binasa niya Bible, mababago siya. Pero, napatunayan po niya dahil ito po real story yung search yung Facebook. Napaglabas po niya ng 1 year, after po niya basahin ng Biblia, isang bagong nilalang na po siya. Siya po ay na-transform ng power of the Word of God. Amen? Anong Word of God ang makakapag-transform sa iyo? May memory verse ka ba na makakapag-transform sa iyo? Anong memory verse mo? Anong memory verse mo? John 3:16 mo yan, no? Walang friend. Yes, totoo naman, John 3:16. Kaya pag naiisip mo na, ako nandito ako sa maling na karamdaman, makakasurvive pa ba ako? Pero iisipin mo, mabuhay man ako sa lupa o hindi, mamatay man ako, kukunin man ako ni Lord, win-win situation yan. Pag nabuhay ako, masaya pamilya ko. Pag kinuha na ako ni Lord, magsasaya ang namin. Amen? So, either, nawawala talaga lahat ng takot mo kasi yung word ang pinakahawakan mo. So, kaya po, invite ko kayo sa ating Bible study pag Wednesday. Ilan na kayo natin? Pag everyday po, may morning prayer. Tapos every Tuesday, every Tuesday night, may GT devotion. Pag Saturday, may prayer break po. At saka syempre, every Sunday. Ito pong ating gawain. So, through His Word. Sino po sa inyo dito walang Bible? At sino sa inyo dito may cellphone? Lahat. Ayan. Ayan lang. Isa to. Alam niyo po, yung bakit po cellphone na dala ko dito? Kasi po, mas handy. Yung Bible ko po nasa cellphone ko. Kaya okay lang po na may cellphone kayo, basta pag ano po Word of God, Bible mo ang binubusan nyo. Kasi narinig niyo yung mga nagsishare dito, sabi, tayo yung mga cellphone. Kasi yung iba na po kasi, hindi naman talaga Bible na kawang. Nasa cellphone, meron kayo na chat. Hindi po ako yun na. Ano po, yung Bible niyo po, dapat laging nandiyan sa inyo. Para, yun po ang inyong sandata. Di ba sabi, the Word of God is a weapon. Hindi niyo po kailangan magkaroon ng 1-3-14 ba yun? 1-3-16. John 3:16 dapat. Kasi, ang weapon mo, yung Bible mo. Kapag natatraffic ka, o nakapila ka, tagal maghintay, nakaupo ka, huwag mo ilabas yung kilit ng ulo mo, ilabas mo yung cellphone mo, buksan mo Bible mo. Basahin mo yan. Tapos hindi mo mapupuna. Aba, bakit parang ang bilis? Kanina parang ang tingin ko, maghapon ako maghihintay sa pila, pero biglang pubusan yung pila. Kasi, you stay through God's way. Okay, aalisin niya magkamainip mo, pagka-impatient mo. Number 2, through His presence. Nararamdaman mo po ba ang presence niya? Amen. Kasi, di ba po minsan, pag hindi mo na nararamdaman ang presence niya, parang iniisip mo, nandyan pa ba sa'yo? At hindi ko maramdaman ang presence niya. Pero ito po ang isang bagay. Whether nararamdaman mo ang presence ni Lord o hindi, whether nagkakaroon ka ng goose pimples, whether napipil mo na parang ikaw ay meron bumabalo sa iyong malamig, o kung wala ka mang nararamdaman kahit ano, God is still present. Amen. Hindi mo nababase ang presence ni Lord sa physical na nararamdaman mo, o kung meron o wala, pero ang Panginoon mo ang nagsabi na hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So kung pagpakaramdam mo, tahimik lang si Lord, parang walang ginagawa. Hindi po yan totoo. Dahil pag tahimik si Lord, meron siyang binubuong magandang plano at sorpresa para sa iyo. Amen. Amen? Amen. Magugulat ka na lang, Lord, nag-iiyak pa naman ako nung nag-iiyak. Yung pala maganda
given. Pero gusto po niya maging present. Kaya po, mula sa pagiging Diyos niya na nakatira sa luxury of heaven, bumaba po siya dito sa lupa ang maging tao para maging present personally sa buhay ng nating lahat. Amen? Kaya kung si God naging present sa buhay natin, nilakbay niya ang langit hanggang lupa, kailangan na maging tao sa church po. Huwag po tayong makakapag na maging present tuwing linggo. Amen? Amen. Hallelujah. And next one, through His people. Hindi ka man So tumitingin. tayo po ay nire-restore ni Lord through His people. Yung mga katabi ng Ang yan, pananggawa. gagamitin po yan ng Panginoon para i-restore niya. Like kailan. Just imagine mo, Tingnan mo yung nagsipa ilong mo. po kayo ng church, kung gusto niyo po ba, pagpasok niyo ng church, kayo lang mag-isa nasa pulpito. Nakasaktan dito sa upuan, at may isang pastor nasa pulpito. Di ba mas masarap kong pagsimba pag may katabi ka? Pag inamita ko si Mars na Jenna, at si Sister Nita, huwag katabi sila, huwag meron ka katabi sa simbahan, marami kayong magkasamang pamilya, di mo na, basta na-restore na. Eh sabi ko, depressed ka daw, huwag ka daw mag-iisa at magkukulong sa kwarto mo, lalo kang madidepress. So yung mga may pinagdadaan ng depression, get out! Makipagkita ka sa mga Christian friends, sumaten ka na mga social gatherings para hindi ka ma-depress. Kaya tayo, kung nawalan po tayo, sister, ng mga mahal sa buhay, talaga kayo, the last thing I want to happen is yung lagi ako mag-isa sa bahay. Dahil di ako nag-iiyak, dahil nakatingin po sa akin sa channel, yung picture ko, nakakita sa akin. Hindi ko po ako tinatanggal yun. Kasi, talaga talaga yung people, yung God, tayo po ay gagamitin para ma-restore po tayo. Gagamitin sila, gagamitin din tayo para po i-restore ang isa't isa. Kaya po, it's okay lang po. Kahit po, lumabas po kayo, makipag-banding kayo sa mga friend nyo. Huwag lang po kayo magbubukbuk na mag-isa dahil baka makapagtagpo sa inyo sa kalaban. Bubulungan ka sa isip mo, magpakamatay ka na. Wala na nagpapagal sa iyo. Hindi na magpapagal yung mga yan, hindi na magpapagal sa sitwasyon mo. Sinungaling po siya. Pero sinasabi ni Lord, ang mga tao na binigay niya sa buhay mo, ayan ang gagamitin niya para i-restore ka at palakasin mo ka. Amen. Amen. Yes, thank you for everyone na talagang nagmamahal po sa bawat isa, nagmamahal sa Panginoon, at nagmamahal po sa ating church. And lastly, through His process. So may proseso po ang lahat, hindi bigla. Kasi hindi po ito instant coffee. Gusto mo magkape, instant coffee lang. Yung timpla na, imukunin mo na lang sa na ready na to drink, hindi mo na titignan. Pero may process po sila. Tayo po pinapadaan sa process. Para kung isa pong clay, bago mabuo po yung isang panayo o yung isang base, dadaan sa proseso. Hindi po pwede hindi ka masaktan, hindi pwede hindi ka malungkot. Dadaanan mo lahat ng wilderness na yan bago ka talagang mabuo ni Lord into the person you are right now. Kapal mo. Sino po sa inyo walang pinagdaanan ng lakas? Hindi po ako naniniwala wala. Lahat po tayo may pinagdaanan. Yung childhood trauma, yung mga pinagdaanan nyo ng bata kayo sa eskwelahan, may nagbuli sa inyo. Yung mga pinagdaanan nyo, yung pagdadalaga nyo, pinagdaanan nyo marami. Pero, those are part of the process na ginagawa nyo para ikaw ay mabuo to the person that you were meant to be. Amen. Are you glad kung ano kayo ngayon? Kung ano pagkabuo sa inyo ni Lord ngayon? Amen. Amen.